So magandang hapon mga ka-farmer. Talagang ngayon lang ako nakalabas kung kailang hapon na kasi ngayon lang tumila ang ulan. So sobrang ulan na ulan dahil sa bagyo. So kung ngayon nga medyo umaambon-ambon pa rin kaya medyo hirap pa rin tayo lumabas. So may suot naman tayong sombrero kaya okay pa tayo. So ngayon ayusin ko lang yung mga natumba nating kamatis kasi sa lakas ng ulan. Kumbaga lalagyan natin ng balag tapos magpupunla na rin tayo ng lettuce kasi yung mga lettuce natin sa greenhouse malalaki na. So bibigyan ko rin kayo ng mabilis na update dun sa ating mga tanim dito. Kasi medyo matagal ko rin hindi na-vlog itong mga nandito. So ipapakita ko sa inyo ngayong araw. So samahan niyo ako. Mga farmer, ito yung mulberry na kumbaga na galing sa cutting ng sanga. So yan, kung makikita nyo na mga panibagong suloy na itong mga malalaking ito kasi naputol na yung pinakadulo, natuyo na. So mabuti lang nagsasanga na ngayon. So namunga na rin ng konti. Makikita nyo, kulay puting yan, antay lang nating umitim para kumbaga makuha na rin natin yan. So yan naman yung ating orange na galing din sa cutting ito. So mukha namang healthy yan. Yung mga itim-itim sa dahon yan ay siguro gawa rin ng mga insekto, pero ang magandang parte dito nagkakaroon naman ng mga bagong suloy. So ito bagong suloy itong dahon na ito, kaya kumbaga kita natin na healthy naman. So ang ayusin natin ngayon ay itong mga tanim nating kamatis, kasi kung makikita nyo lumalabas ang ugat nila kasi nag-uugat doon sa pinakapuno. So ito kasi nga sa taas na ng puno natutumba. So talagang kailangan lagyan ng balag itong mga kamatis natin para kumbaga hindi sila natutumba. Kasi yung nakita kong mga farmer dun sa Batangas talagang ganoon din ang ginagawa. Bata pa lang nilalagyan na ng balag. So may isa pala tayong namatay dito na kamatis. So healthy pa naman ang ugat. Titignan natin kung magkakameron pa ng suloy ito. So ayusin muna natin ito. Lalagyan na rin natin ng pataba mamaya yan. So ito namang sa garden natin dito, ang ating okra, yan, natumba na rin gawa ng bagyo. So itong mga mustasa natin na immortal na, malalaki na. Tapos itong ating mga sitaw, yan, kung makikita nyo malago na din. Talagang ayaw nga lang sumunod dito sa direksyon na nilagyan ko ng tali. Siguro gawa rin ng araw. So ang maganda naman yun, makikita nyo sa taas namumunga na. So ayusin din natin mamaya yung mga sanga nito para kumbaga sumunod doon sa balag. So ito mga ka-farmer, naiayos na natin itong ating mga kamatis. Yan, nilagyan natin ng balag sa ibabaw. So tinali natin yung mga sanga. So para hindi na siya natutumba. Tapos binungkal na rin natin yung lupa. So lalagyan na lang natin ito ng pataba mamaya. So yun mga ka-farmer, sinigit lang natin ng update yung ating mga tanim. Pero ang talagang focus ng ating video ay yung ating mga lettuce. So kung makikita nyo, mga lettuce natin dito malalaki na. So marami na rin bumili. Yan, kaya makikita nyo may mga butas na yung iba. Kumbaga nabili na yun. So reflex ko lang. So yan, tingnan nyo kung gaano ko kaganda yung lettuce natin dito. Ito yung tourbillon variety. So kumbaga kahit maulan, hindi siya masyadong matakaw sa araw. So kumbaga kahit maulan ng panahon natin, maganda pa rin ang kanyang sibol. Ang laki niya. So ngayon, magpupunla lang tayo ng ating mga buto ng lettuce kasi para may pabalik na tayo dito. Tapos nun ay ipapakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa yung hydroponic na crotchy system pero sa tubo tayo magtatanim. So mga farmer, ito yung ating mga tanim. Yan, malalaki na. Talaga lang medyo hindi tayo sagana sa araw kaya yung sibol ay hindi ganun kaganda pero quality pa rin. Maganda ito, ang laki nito.
So, check lang din natin kung may tubig pa itong mga tanim natin. So, itong nasa taas, wala na pala ito. Kaya pala parang natutuyo yung puno. So, may hinanda naman tayo dito ng mga nutrient solution. Kaya lalagyan lang natin yan. So yun mga ka-farmer, sumilong lang ulit tayo kasi umuulan na ulit. So ngayon, papakita ko sa inyo yung process ng pagpupunla natin ng lettuce. So ito, yung ating tray. Madami itong tray nito, kumbaga mahaba ito. Pinutol ko na lang sa gitna para kumbaga hindi ganun kadami kasi bilang lang din naman yung nakatanim doon sa greenhouse ko kasi mini greenhouse lang yun. So ang gagamitin natin na medium ay kokopit. Kumuha ako dun sa The Big Leaf Farm nung isang linggo para magamit natin dito. So, ipapakita ko sa inyo yung process. Para kumbaga kung merong mga gustong magtanim din ng lettuce ay mabilis nyong matutunan. So, samahan niyo ako. So, ito mga ka-farmer. Ito yung ating tray. So, lalagyan lang natin ito ng kokopit. So, kumbaga ang ating lalagyan lang ay kalahati lang nito kasi may mga nakatanim pa tayo na lettuce doon sa ating greenhouse. Kapag dinagdagan natin yun ay maglalabis-labis tayo. Kumbaga baka masayang lang yung ating mga punla. So ang target ko talaga sa cycle ko na ginagawa ay every 2 weeks. Kumbaga every 2 weeks nagpupunla ako para yung cycle natin ay hindi napuputol. Kumbaga pagka may na-harvest tayo, may sigurado na agad tayong pamalit. So ngayon nga lang, dahil nga nagsimula lang uli ako, kumbaga babago uli naka-recover yung aking lettuce kasi nga nung nakaraan ay sobrang init. Kumbaga hindi kinakaya talaga yung init ng panahon, namamatay yung mga lettuce natin kasi nagkakameron ng root rot. Kumbaga natutunaw yung ugat niya o kaya nabubulok. Kaya hindi lumalaki. So ngayon naman na medyo nag-uulan na, ang kalaban naman natin ngayon dito ay kulang tayo ng sikat ng araw. So, nasolusyonan naman yun kasi ang ginagamit ko na variety ay yung hindi masyadong matakaw sa araw. So, take note guys, ang variety yun ay tourbillon. Yun yung lettuce na pinakita ko kanina. Kumbaga, hindi talaga siya masyadong nagre-require ng araw. Although, kapag sagana sa araw, mas maganda naman yung kanyang siguro. Pero, kumbaga, siya yung pinaka mabilis nating magagamit kapag ang panahon ay maulan. So, base yun sa aking experience, kumbaga hindi naman talaga tinuturo sa yun, sa mga Google, mga kasi ibang variety yung tinuturo nila doon na hindi compatible dito sa Pilipinas. So, meron namang ibang mga nagtatanim, gaya nila katanim na talagang mga master na gano'n, mga expert na. Kumbaga kahit yung talagang mga lettuce na mahihirap pasibulin, nagagawa nila ng paraan. So, para sa mga ordinaryong magtatanim gaya natin ay kumbaga trial and error talaga tayo. So, ito. Pagkatapos natin lagyan ito ng kokopit, yung kalahati, ihanda na natin yung ating buto. So, yung buto natin nagagamitin ay ito nga, tourbillon variety. So puno pa ito, 100 pieces. In-order ko rin to kay Katanim Store. So ilalagay lang natin para makita nyo. So ito mga ka-farmer, tapos na natin lagyan ng buto yung ating punlaan. So tatakpan lang natin sila ng konti. Kumbaga malagyan lang ng harang yung buto. Pwede na mga nila. Kumbaga parang tupiin lang natin yung kokopit para lang maharangan lang yung buto. So lalagyan lang natin yung mga kulang. So yun mga ka-farmer, okay na itong ating tray. Kumbaga okay lang na may nakalutang na iba para kita din natin kapag yung buto ay pumutok na. Kumbaga yung pellet. Kasi yun yung signal natin na pwede na natin siyang ilabas. Kumbaga pasikatan ng araw. Kasi sa ngayon, pag ito'y nadiligan natin, yan, kunting dilig lang yung gagawin natin.
para lang mag-trigger yung pagsibol ng ating ano, yung germination ng ating buto. So, pagkatapos nito, ilalagay lang natin siya sa madilim na lugar para kumbaga guaranteed naman na kinabukasan pwede na itong ilabas para kumbaga masikatan na ng araw. So ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung gagamitin natin na taniman kagaya nung nandun sa loob ng greenhouse ko. Ito mga ka-farmer, ito yung sample ng pinagtataniman ko. So pasensya na at medyo madumi na. Kailangan na uling linisin ito. I-schedule ko na lang. Gumamit lang ako ng PVC pipe na number 3. So yung kabilang dulo niyan, yung end ng tubo ng pipe na ito ay gumamit ako nung clean out. Kumbaga yun yung pinakapantakip ko. Tapos dito sa kabilang dulo ay yung elbow na detress din. So kapag halimbawa nagsasalin ako ng tubig, dito ko na lang nilalagay kasi alam natin na ang isang pipe na ito hindi sasapat dun sa konsumo ng lettuce natin kasi ang lettuce talaga natin ay umuubos ng 2 litrong tubig na nutrient solution sa kanilang life cycle. So gaya nito, itong pipe na maliit na ito ay meron siyang 9 na puno. So ibig sabihin uubos siya ng 18 liters kaya kulang yung laman nitong pipe natin. So at least nasa 6 liters lang siguro ito. Kaya ibig sabihin kailangan natin magbanton ng mga 2 beses pa kapag naubos yung pinakauna. So hindi ako gumagamit ng kuryente. Kumbaga itong method kong ito ay style NFT siya kasi nga pipe yung ginamit. Hindi kagaya nung traditional na kratky na yung styro ang ginagamit. Kasi yung styro kong yun, yung in-order ko noon ay dumating kasi sa akin ay baak na. Kumbaga butas na kaya hindi ko rin nagamit. So hindi na ako umorder ulit kasi baka masayang lang. So ang ginawa ko na lang ay itong pipe na lang ang ginamit ko. So nung una medyo nag-alangan din ako kasi nga baka hindi maging maayos yung lettuce natin dito. Pero mukhang nag-okay naman kasi halos 3 years ko na itong ginagawa. So yun mga ka-farmer, sa paggagawa nitong pipe natin na ginamit dito sa ating taniman, ginamitan ko siya ng Bulgasil para maikapit ko yung mga elbow tsaka yung clean out do sa dulo. So kumbaga pwede naman gumamit ng ibang ng ibang variant ng pandikit din para lang kumbaga walang leak. So kumbaga nagkataon lang na yung Bulgasil lang available dito sa amin kaya yun yung ginamit ko. So disclaimer lang, bago ko tinaniman to ng lettuce, talagang kumbaga binabad ko muna siya ng medyo matagal para kumbaga mawala yung contamination na galing doon sa Bulgasil natin. Kumbaga hindi ko siya agad tinaniman. So pagkatapos nitong taniman natin, so ang kailangan natin dito ngayon ay mga nutrient solution. So gumagamit ako ng Nutri-Hydro na A at B. Kumbaga yung classic pa rin yung ginagamit ko. Yung iba kasi ngayon, iba na yung ginagamit. So marami nang lumabas ng mga nutrient solution ngayon. Pero nag-stick pa rin ako dun sa alam kong method. So sa method kong ito, kumbaga dahil kratky nga, hindi siya kasing bilis ng NFT. So ang NFT kasi kapag nagkameron nung seedlings na medyo malalaki na, kumbaga pag nilipat natin dito sa pipe ay halos 20 days lang pwede nang i-harvest yun. So yun ang pagkakaiba niya sa kratky kasi nga ang kratky wala siyang airflow, kumbaga stagnant yung tubig kaya yung ugat niya hindi masyadong nakakakuha ng air, so medyo matagal talagang lumaki yun. So sa NFT naman talagang sagana siya sa hangin kasi nagsisirculate yung tubig kaya mas mabilis siyang lumaki sa sa method na yun. So kumbaga ginamit ko lang ito kasi medyo malayo ako sa linya ng kuryente para na rin makatipid tayo. So hindi naman target natin na maghabol ng nung massive na volume ng lettuce. Kumbaga ang sa akin ay yung talagang masupplyan ko lang yung mga may kailangan dito sa amin tsaka pang sariling kain na rin. So medyo masaya lang gawin talaga itong ganito kasi nakakatuwa kapag nakikita natin na lumalaki yung ating mga lettuce. Tsaka maganda rin tignan sa vlog. So ang
kaibahan nga lang dito talagang mabigat ang maintenance nito kasi talagang uubos ka ng isang araw para lang malinis itong mga pipe nito. So dito sa kaso ko medyo madumi na kaya i-schedule ko na lang ulit 'to ng linis. So yun, so yun mga ka-farmer, dagdag ko lang pala, itong mga butas na ginamit ko dito, yung pinambutas ko diyan ay yung gumamit ako ng drill na binalahan ko nung pambutas ng doorknob. Kung nakakita na kayo nung ganong talim, yun yung pinambutas ko diyan. Tapos gumamit lang ako ng baso na 7 ounce. Na plastic na lang yung ginamit ko, hindi na yung styro. Kasi medyo mahirap sa aming makabili dito ng styro na baso. So, yun lang, dinagdag ko lang. So yun mga ka-farmer, hapon na rin. Kaya medyo dumidilim na, dumadami na rin ang lamok dito. So, yun lamang muna ang maibabahagi ko. So sa mga may tanong, siguro mag-chat na lang kayo dun sa comment box para kumbaga masagot ko ng sa abot ng aking makakaya. So sana huwag kayong magsawang manood ng mga videos ko. Supportan nyo sana yung channel ko. So ayun lamang, maraming salamat sa inyong panonood. Naway pagpalain tayong lahat.